Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama nanangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ng kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa, banal na Eucharistia, ngayon pong 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma. At patuloy po tayong pinapaalalahanan, mga kapatid, ng kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Na sa kabila ng mga pagsubok ng ating buhay, merong Diyos na makapangyarihan, merong Diyos na patuloy na gagabay. Kaya nga kung may isang bagay man ako na gusto ko pong maalala po ninyo sa pagdalo po ninyo ng misa ngayong araw na ito, mapagtanto po ninyo ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na makapangyarihan at tunay na gagabay sa ating buhay. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, mga kapatid, si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin. At alam natin, mga kapatid,
na pagkatapos ng tagpo na ito ng ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay inihahanda ang kanyang sarili papasok sa bayan ng Jerusalem. At alam po natin mga kapatid kung anong nangyari kay Jesus sa Jerusalem. Doon nangyari ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Sa madaling salita, sa tulong ng panalangin, inihahanda ni Jesus ang kanyang sarili upang tupdin ang kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, panawagan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma ang pagkakaroon ng oras upang tayo ay manalangin. Pero tandaan natin mga kapatid, ang pananalangin ay hindi lamang pananalita. May mga tao magaling manalangin, kabisado ang lahat ng mga nobena, kabisado ang lahat ng mga dasal. Pero ang may mas malalim na pag-intindi sa salitang panalangin ay kung paano natin tatanggapin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Sa tulong ng panalangin, namumulat ang kalooban, namumulat ang puso sa kagustuhan ng Diyos na ipinagkakaloob sa bawat isa. Kaya nga mahalaga mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, isang aspeto po na hindi dapat mawala ay ang inyong pananalangin. Dahil sa pananalangin, namumulat ang ating mga puso, namumulat ang ating mga sarili na matupad ang kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, hamon ko po ito para sa ating lahat. Sa isang araw po, may 24 oras. Marahil ang 8 oras dito ay oras upang tayo ay maghanap buhay. 8 oras para tayo ay maghanap buhay. 8 oras para tayo ay magpahinga. Pero may natitira pang 8 oras. Saan natin ginugugol ang mga bagay na ito? Baka ginugugol natin ang mga bagay na ito sa mga oras na hindi naman magbibigay kabuluhan sa ating buhay. Ngayong panahon ng Kwaresma, si Jesus mismo ang nagtuturo sa atin na sa kanyang pananalangin na ihahanda niya ang kanyang sarili upang tupdin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga nababanggit po doon sa ating ebanghelyo, nung si Jesus ay nananalangin, merong tanda na ipinakita doon sa ating ebanghelyo. Nagbagong anyo. Dahil yan naman ang talaga ang produkto ng panalangin. Ang produkto ng panalangin ay ang bawat isa sa atin na magbago. Ang produkto ng panalangin para sa atin upang tayo ay bumuti. Ang produkto ng panalangin sa buhay natin upang tunay nating matupad ang kagustuhan ng Diyos. Nakakalungkot lang mga kapatid na may mga pagkakataon, may mga taong napakagaling manalangin, pero hindi naman nagbabago ang ugali. Tama po ba? Huwag niyong tingnan yung katabi ninyo. May taong napakagaling manalangin, pero masama pa din naman ang pag-uugali. May mga taong nananalangin, pero patuloy pa rin naman sa paggawa ng masama. May mga taong araw-araw nga nasa loob ng simbahan upang manalangin, pero wala namang pagbabago sa kanyang puso at buhay. Sa pananalangin, mga kapatid, nagdudulot ito sa atin ng pagbabago. Pagbabago na tayo ay gumawa na naayon sa kagustuhan ng Diyos. Pagbabago na naayon upang tayo harapin kung anuman ang ipag-utos o ipagawa sa atin ng Diyos. Sa madaling salita, ang pananalangin, kung ito'y nagdudulot ng pagbabago, magdulot nawa ito ng pagbabago ng buhay upang tayo ay mas maging mabuti. Kaya nga mga kapatid, yung pagbabagong anyo ni Jesus ay hindi lamang pagbabagong anyo niya bilang Diyos.
Bagkus ito'y panawagan din para sa atin na ngayong panahon ng Kwaresma, panawagan din na tayo ay magbago. Tapusin na yung sama ng loob sa ating mga kalooban. Tapusin na yung paggawa natin ng kasamaan. Tapusin na yung pagtatanim natin ng sama ng loob. Tapusin na yung hindi natin kayang magpatawad ng kapwa. Dahil ang pagbabago ni Jesus, panawagan din sa atin upang tayo ay magbago. Kaya nga, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, magbago ka na? Pwede nyo bang sabihin sa akin, Father, magbago ka? Dahil hindi lang ito'y panawagan para sa ating lahat. Ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay marahil pagbabagong anyo din ng ating buhay pananampalataya. Sa panalangin at sa pagbabagong buhay. Pero mga kapatid, may panawagan si Jesus sa ating ebanghelyo. Kailangan nating pumasa ng krus. Sa pagpasa ng krus, alam natin na tayo ay kailangang humarap sa mga pagsubok ng buhay. At sa pagharap natin sa pagsubok ng buhay, ito po ay hindi magiging madali. Pero paano po natin mapaglalakpasan ang pagharap sa pagsubok ng buhay? Paano? Sa pagtitiwala. Pagtitiwalang harapin anumang pagsubok, hirap ng buhay, meron tayo. Doon po sa ating ebanghelyo, ang sabi po ni Pedro kay Jesus, wag na po tayong bumaba. Sabi ni Pedro kay Jesus, gagawa na lang po tayo ng 3 kubol. Isa po sa inyo, isa kay Moises, at isa para kay Elias. Sa madaling salita, komportable na po yung buhay natin eh. Wala na tayong pagsubok na haharapin. Pero ano pong nangyari doon sa kwento? Humarap pa din sila, bumaba si Jesus sa bundok, nagpakasakit at inialay ang buhay para sa atin. Hinarap ang pagsubok. Mga kapatid, lahat tayo humaharap sa pagsubok. Pero paano natin napaglalagpasan ng lahat ng pagsubok? Sa pagtitiwala. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tinatawagan po tayo ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Tinatawagan tayong dagdagan ang ating pananalangin. At sa ating pananalangin, ito'y nagdudulot sa atin ng pagbabago. At madudulot lamang ang pagbabagong ito kung patuloy tayong merong pagtitiwala sa Diyos. At anong klaseng pagtitiwala ito? Na harapin ang lahat ng pagsubok, harapin ang lahat ng hirap, at dahil alam natin na ang Diyos natin ay Diyos na hindi pabaya. Sasamahan niya tayo anumang hirap ng buhay dahil ang Diyos natin kailanman hindi pabaya. 3 bagay po ang pinapaalala sa atin sa araw na ito. Panalangin, pagbabago, at pagtitiwala. Amen.